Updates sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon ating tatalakayin. Kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali Sir Joshua, magandang tanghali sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir Juni, ano na po ang pinakahuling update natin ng datos ng OCD tungkol po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at maging ng mga pamilya na apektuhan ng malakas na lindol nga po kahapon sa Mindanao? Sa katatapos nga lang po na interagency coordinating cell meeting doon sa mga datos natin, sa ngayon merong 37 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas at merong 488 na injured at saka meron din pong 4 na nawawala. So far, ito po yung pinakahuling datos natin as of 11 o'clock. And then yung mga apektado naman na Sir Joshua, umabot po sa yung nasa loob po ng evacuation centers, ito ay 8,725 families or katumbas po ng 31,700 nating mga kababayan. Ang ngayon po ay nasa 54 evacuation centers. Ito pong mga datos ay galing sa DSWD. Samantala, meron naman pong 1,804 families or that is 8,900 na mga kababayan natin are staying outside the evacuation centers. Kung pag-uusapan Sir Joshua yung mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa nangyaring lindol, umabot po ito ng 32,926 families o katumbas ng 145,000 nating mga kababayan ang apektado magmula po sa 163 barangays. Yung mga apektado pong mga rehiyon, ito po yung regions 9, 11, 12 at saka BARM. Pero yung nagsustain nga po ng mga significant na impacts ay itong sa regions 11 and 12, specifically po itong General Santos City at saka yung Sarangani Province na meron pong mga naiulat po at nakita nga na may mga severely affected areas. Well, Sir Juni, nakalulungkot po marinig itong 37 na hindi po nakaligtas. Pero balikan ko lang po dun sa 4 na nawawala pa. Meron po ba tayong paunang datos kung sino-sino mga ito, ilang taon na, kung ano pong estado nila? O ano po yung mga challenges din, bakit nawawala pa po sila hanggang ngayon? Go ahead, sir. Opo, Sir Joshua. Sa ngayon, what we have for now is itong 4 na ito. This is reported by Region 12 or yung sa SOC Sergeant po. Wala pa po tayong datos. I don't have it with me right now kung ano yung mga detalye nitong 4 na nawawala. Pero tuloy-tuloy po ang isinasagawa na search rescue operations para dito nga po sa mga nawawala nating kababayan and hopefully nga po ay matagpuan pa po silang ligtas. Okay. At doon po sa mga nabanggit nyo na nananatili ngayon sa evacuation center, ano-ano na pong agarang tulong na ipamahagi ng ating national government? Opo, sa pamumuno naman po ng Department of Social Welfare and Development o ito yung Camp Coordination and Camp Management Cluster, ito pong mga kababayan natin na nandoon sa evacuation centers, may mga naipamahagi na po at patuloy po na yung kanilang pagpo-provide po ng mga family food packs. In fact po, sa datos ng DSWD, meron ng 2,045 na distributed, released na family food packs and then 2,705 na ready-to-eat food and then may kasama din po dyan na mahigit 300 non-food items. Kung cost of DSWD humanitarian assistance po, umaabot na po ito ng mahigit na 4 na milyong piso. And then deployed din po yung mga response vehicles sa mga field offices, may mobile kitchen po doon sa mga areas na ito, ganun din yung mga mobile command centers. And hindi lang po DSWD, pati yung iba't ibang mga response clusters ay meron na rin pong mga naihatid na tulong doon. Okay. Kumpirmahin lang din namin, Sir Juni, pati po yung mga nasa labas ng evacuation center, itong 1,800 plus na pamilya o katumbas ng 8,000 individual ay nakatatanggap din po ng tulong. Tama po? Tama po, kasama po sila sa tinutugunan yung mga pangangailangan dahil ang utos nga sa ating direktiba ng Pangulo ay lahat po, no one will be left behind dito nga po sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Okay. Dito naman, Sir Juni, sa usapin po ng mga infrastruktura, sa mga recorded videos kung saan marami nga pong
gusali ang gumuho dahil po sa lakas ng lindol. May mga reported po bang mga natrap dito? Sa ngayon po, may datos kayo? Sa ngayon po yung sa nawawalaan ay yung apat pa rin na Sir Joshua, yung naiulat natin dito at saka naipaabot po sa atin but in so far as the infrastructure is concerned meron pong 47 na damaged infrastructure ang nasa datos natin as of 11 a.m. And then meron din pong mga damaged houses. Doon naman po sa mga damaged houses, ito po ay umaabot na po sa ngayon this is a recorded of 1,000 or rather 2,505 damaged houses. Ang 460 po dito ay totally damaged at ang mahigit 2,000 naman po ay partially damaged. Ito naman po, itong mga kababayan na natin dito na mga nandun sa mga totally damaged houses ay ito po yung mga iba ay nasa evacuation center sa loob po at labas nga ng mga nabanggit kong evacuation centers. Okay. Speaking of residential areas, Sir Juni, pagka po nasa mga bulubunduking lugar na prone din sa landslide, ano po ang responde natin dito? Paano po natin naabisuhan yung mga residente? Sila ba'y kailangan ng tumungo sa mga evacuation center o kailangan na nila maging vigilant sa kanilang mga tahanan? Opo, so far po kasi may recorded na 6 landslide incidents. And then ito rin po ay pinuntahan na ito ng ating mga responders doon, both ng local at saka yung mga augmentation from the national government agencies na mayroong mga local personnels doon sa mga areas na ito para nga po matugunan yung kanilang mga pangangailangan and then nailikas na rin po sila doon po sa mga areas na landslide prone. Dahil nga po meron pang mga nangyayaring aftershocks, kaya kasama po sila doon sa mga naabisuhan na lumikas muna dahil nga hindi pa natin tayo nakakasiguro kung magiging ligtas doon sa kanilang mga lugar. Okay. At dito, Sir Juni, sa inilabas po na tsunami warning, ay naiulat din po na ang tsunami waves ay kasunod nga po ng lindol o naranasan matapos ang lindol kahapon. Ano na po yung kasalukuyang sitwasyon natin ngayon sa mga coastal communities? May mga naitala po bang karagdagang pinsala dulot nito? Matapos nga po nagpalabas ng umaga ang DOST PHIVOLCS kahapon ng tsunami warning and then bandang kaya po nagkaroon ng mga preemptive evacuation kasi pinaakyat sa mas matataas na lugar yung ating mga kababayan. And then bandang alas 3 po, pasado alas 3 ng hapon ay nagpalabas naman po ng cancellation of the tsunami warning ang DOST PHIVOLCS dahil nga nakita naman po na yung mga pagtaas po ng tubig which is roughly about more or less mga 1 meter ay hindi naman daw po nakapag-cause ng significant impact kaya kinancel na yon. Pero kahapon po sinasabi natin at even hanggang ngayon doon po sa mga kababayan natin na lumikas hintayin po muna ang sasabihin sa inyo ng mga lokal na otoridad kung po pwede na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar kahit po meron ng cancellation of the tsunami warning coming from the DOST PHIVOLCS. Mahalaga po kumpirmado ito ng inyong mga lokal na otoridad dahil nga po bukod sa tsunami ay baka may tinitingnan pa tayong ibang mga hazards po lalo na po kung hindi lang dito sa mga dalampasigan pati yung mga nasa matataas na lugar and then may mga gusali mahalaga po na meron po muna ng assessment ng mga eksperto o ng mga nakakaalam bago po kayo bumalik sa inyong mga lugar. Okay. And Sir Juni, we have received reports po na sa mga pinsala, sa mga access roads, sa mga kalsada, sa tulay, at maging sa komunikasyon. Gayon din sa supply ng kuryente at supply ng tubig. May mga lugar po bang nananatiling isolated o hirap maabutan ng tulong? At with this being said, ano po yung mga hakbang ng OCD para dito? Sa ngayon po wala lang akong datos kung ano yung mga lugar na hindi pa mararating pero so far wala naman pong ibinabanggit pa na nakakarating sa atin na mga areas na totally isolated. Pero sa ngayon po ang responde naman natin dito tuloy-tuloy nagsasama-sama ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para nga po maipaabot yung tulong doon sa lahat ng mga lugar na apektado. Sa ngayon, yung ating pong 15 response clusters ay activated po ito para po
sa lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang una pong rumoresponde doon ay yung ating mga lokal na pamahalaan at ang mga lokal na personnel po ng mga national government agencies natin. Pero nakahanda rin po yung mga regional offices natin, yung ating mga central offices natin, no, para kung paano tayo makakatulong doon sa ating lokal na pamahalaan. Okay. And we understand, Sir Junior, na ilang ospital po o pagamutan ang nagsuspende ng kanilang outpatient department. Pero kumusta po yung kanilang mga emergency operations? Tuloy-tuloy pa rin po ba katuwang ng iba pang ahensya ng pamahalaan para nga po sa pagtugon ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Tama Sir Joshua, no? Bukod doon kasi sa structural integrity assessment ng mga gusali, kabilang na yung mga ospital, ano, ay yung power outage din po, ano, dahil wala pong kuryente, kaya meron pong mga pasyente tayo, ano, na makikita na natin na nandun sa tents po sa labas, ano, mga evacuated po ito ng mga emergency OR patients, no, at mga pasyente, no, kaya nandun sa labas muna at lalo't may mga aftershocks pa. Yung una po natin ginawa doon, unang-una, yung mga power generator sets, no, para magkaroon ng kuryente doon. Ganun din yung mga fuel supply, yun naman po ay nanggagaling sa Office of Civil Defense. Yung DOH po ang nangunguna para doon sa mga pangangailangang medikal ng ating mga kababayan doon. Ganun din yung DSWD po, no, para sa mga pagkain at saka mga other non-food items. Ito po naman so far, no, ay on top of that is the Department of Health, no, dahil nga po magkakasama din sila doon sa health cluster ng ating pong government agencies. Okay. And kumusta naman po ang OCD, ang ating mga tauhan? May sapat pa po tayong mga supply para tugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan? Opo, in terms of the supply, ano, hindi lang ng OCD, ano, kundi ng iba't ibang government agencies. Sa ngayon, hindi pa naman po natin nakikitang kukulangin ito. And if in case makukulangin po ito, ay mabilis naman po may mekanismo para ito po ay ma-replenish, ano. Pagdating naman dun sa ating mga tauhan, hindi lang po din sa OCD, ano, pati din sa iba pang mga ahensya na kabilang ng NDRRMC, naka-standby naman po, no, yung mga sakaling re-relyebo or yung mga augmentation na kakailanganin, no. But in so far as the local personnel of the different government agencies are concerned, no, standby lang po muna yung mga nasa ibang lugar, no, for deployment o kung kailanganin ng augmentation. For the meantime po, no, this is well taken care of the local personnels of our government agencies. That's good to hear, Sir Juni, dahil lahat po ng buhay mahalaga. May nakalatag po bang long-term recovery at rehabilitation plan para sa mga komunidad na lubhang naapektuhan po ng lindol, lalo na po sa mga lugar na nakaranas ng pagguho ng mga gusali at maging ng pagkasira ng mahalagang infrastruktura na kanilang kabuhayan? Tama Sir Joshua, no, sa ngayon ang immediate nating tinutugunan na ito yung mga immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan, pero it comes to long-term plans and long-term solutions, no, unang-una syempre, no, yung mga recovery, no, rehabilitation of our infrastructure, no, unang-una syempre yung mga critical facilities diyan, yun yung dapat na planuhan at ayusin, no, at paglaanan ng pondo. And then ganoon din syempre po, no, yung pagbalik din ulit doon sa implementasyon ng National Building Code at ang kakibat itong Structural Code of the Philippines, no, para nga po maiangat, no, yung antas ng katibay ng ating mga infrastruktura, no. With the Structural Code kasi ang nakasaad na doon ay that could withstand a magnitude 8 na earthquake, no. So yun, kailangan natin maghabol doon sa implementasyon noon. And then pagdating naman po doon sa mga response agencies ay nakalatag naman po yung mga response mechanisms natin at kung paano yung mga tauhan natin ay i-responde. Okay. Well, alam namin na kayo po'y abala, Sir Juni. Panghuli na lamang po mensahe at paalala niyo po sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan at ngayon bumabangon sa Mindanao. Sa ating pong mga kababayan, ano, unang-una po nakikiramay tayo lalo na doon sa mga pamilya po ng mga hindi nakaligtas, no, dito sa nangyaring lindol. Rest assured po ang direktiba sa atin ng Pangulo at sa NDRRMC at sa lahat ng miyembro na ahensya, no, for the response agencies ay tugunan itong mga pangangailangan ninyo. Nandoon na nga po, in fact sa amin po sa Office of Civil Defense, nandoon pa ngayon si Yusek Harold Cabreros para personal po, no, na tingnan itong mga damage and needs assessment ng ating mga kababayan para po matugunan ang inyong pangangailangan. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Sir Juni Castillo,
ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.